The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Ayan, good morning mga Karadyo Agri. Narito na naman kayo nakikinig at napapanood kami sa Morning Kwentuhan. Ayan, dito pa rin yan partner sa Radyo Agri 90.1 FM. Ayan, muli I am Lloyd. And I am Jonah. Ayan, partner, narito na naman tayo. Talagang consistency is the key talaga to. Consistent na tayong nag-program. Talagang nag-comeback na tayo ng malala. Magaling na talaga. Totally magaling na ang ating mga partners. Ayan. Partner, ayan. Siyempre, bago ang lahat. Yes. Siyempre, bati-bati muna. Mga una natin gagawin, partner. Siyempre, simulan ko yun sa ating mga pa-shoutout at mga pabati. Ayan, pabati. Sa ating mga Karadyo Agri na nakikinig at nanonood ngayong umaga. So, para naglag konti. Siyempre, simulan natin sa number 1 natin na gusto binabati. Ang ating masipag na director na may meeting tayo mamaya, siyempre, partner. With our director Dr. Junicio G. Alvindia. Hello, sir. At syempre, pa rin po sa aming Director 3 na si Sir Joel Bidator. Good morning, sir. Deputy Director. Ayan. And syempre, ang ating Mancom and Execom. Ayan, syempre, hindi na natin kalilimutan ng ating partner, Hepe, na nakikinig yata ngayon nasa baba kanina. Partner. Siyempre, lahat ng mga division chiefs, section chiefs, mga staffs, utilities. Guards on duty. Guards on duty and mga drivers natin na nakabiyahe ngayong umaga. So, safe travel po sa ating lahat. Siyempre, ayan. Ayan, partner. Dahil ang napagkwentuhan natin last time ay mga pamahiin. Pamahiin. Kumbaga parang inaano natin sa mga unti-unting light lang medyo light lang yung last week Pamahiin. Papa-extreme to partner Dahil preparation na to sa ating mag-uundas na kasi partner. Halloween special. Pataas po ng mic. Number, ano yun? Number 2 or number? Ayan. Ay, background music pala. Ay ko. Sinabi. Ayan, balik tayo partner. Kaya ngayon, syempre hindi pa rin, okay. Ayan, shout out po sa ating tech partner na si Faydan. Yan, very masipag na nakako. Ayan, okay na. Ayan. So, syempre, partner, nag-start tayo sa light. Medyo mga pamahiin pa lang mga dapat gawin, pantanggal malas, at mga pampaswerte sa buhay. Syempre, common Filipino pamahiin, partner. Dahil ngayon, medyo papasko. Pa-Halloween na. Yes, ito medyo yung karatakutan na mga ghosting na at mga ayan na. kabalaghan na mga kwento. Dahil nag-post tayo, partner, ha? Oo. Wala man nag-comment, partner, pero maraming mga nag-tweet. Nahihiya siguro sila. Oo. Ayan. Nahihiya siguro sila, partner. Yes. Sabi naman, gusto nilang anonymous sila Ayan. Ayan. Okay na ba yan, Faydan? Yan, medyo mataas daw po yung mic namin. Ayan. Partner, dahil walang nag-comment, dahil siguro nahihiya sila. Ayan. Ayan. Papasok na po ang ating, Ayan. Okay. Very light. Ayan. So, ayun. Going back, partner, syempre, ayun nga. So, dahil Halloween special na tayo ngayon, ay bibigyan natin sila mga kwentong kababalaghan. Yes, Wala man nag-comment, pero marami sa ating mga nag-PM at mga nagpadala ng kanilang mga kwento. At mga ayaw nila sigurong i-disclose, partner, na. Syempre, ayan. Yung pangalan nila, syempre. Siguro pinoproteksyonan nila ang kanilang sarili sa mga multo. Dahil pag nakita ng na kinoment nila, baka balikan sila. Siguro ganun yung gusto nilang mangyari. Ayan, partner. Ayan, so syempre, partner, start na tayo sa ating intro. No? So ayan, mga Karadyo Agri. Handa na ba kayo sa umagang puno ng hiwaga at takot? Ayan, syempre. Ayan. So, ito yung mga may share muna tayo mga 5 kwento na mga sikat na mga kababalaghan na nangyari sa ating bansa. Sa iba't ibang probinsya. Philippine setting to, mga Karadyo Agri. So baka may mga familiar kayo dito, mga syempre mga baka nasa lugar nyo to. Common na o kaya nasa pelikula na, partner. Ayan. Yes, so ayan. So si Mother Partner sa urban legend daw ng multo ng ng The White Lady of Balete Drive. Ay, very common. Very common to, no? Parang
ito kahit sino tatanungin mo, alam tong ganitong storya Tsaka partner, laging na-feature yan. Ayan, sa mga sikat nating mga documentaries, ayan. Ang sabi nga daw, isa ito sa pinakakilalang kababalaghan sa bansa. Ayan. Ayon nga daw sa kwento, may babaeng nakaputing damit na biglang sumusulpot sa mga dumadaan sa Balete Drive sa Quezon City. Lalo na daw partner tuwing hating gabi. Ayan. So, usually nga dahil pinaniniwalaan na bukas partner ang parang portal nila. Oo. Kasi may portal kayo dyan. Yeah, isarado na yung portal na yan. Oo. Sinasabi rin daw ang babaeng ito ay biktima daw ng panggagahasa o hit and run noong dekada 50. Ayan. Kadalasan nakikita siya sa likuran ng sasakyan, minsan na side mirror, minsan naman daw sa mismong backseat. Ayan. Kumbaga, nakikisakay itong ating girl. Pero sabi nga daw, wag daw sanang may siraan doon ng sasakyan. Yes, dahil baka may sumakay. Ayun, ako nakakatakot partner. Kasi partner, parang pinaniniwalaan or maraming mga usap-usay, maraming na aksidente. Oo, partner. Sa part na parang syempre kapag nagulat ka or kapag bigla ka natakot. Mawawala kayo sa focus sa driving. Yan ang goal ng ating Balete girl, kumbaga, natakutin. Sabi nga daw, partner, hanggang ngayon daw ay may mga taxi driver pa na nagsasabing minsan daw may mga babaeng sumasakay pa rin sa kanila. Ayan. Pero pagdating daw sa destinasyon, biglang naglalaho. Ayan. Kumbaga parang yung imahe daw, parang normal na tao. Na parang isasakay niya, yes, papara, kumbaga. Yes, ayan. Ayan sa mga motorista natin o mga karadyo agri natin. Meron bang dyan, may parang ibang ruta? Nakakatakot naman, pagdadaan. Ayan. O kaya bumusina. Partner, no? Yung partner yung parang nakasanayan ng mga driver, no? Lalo pagka mga medyo parang bilang paggalang. Ayan. Yes, lalo sa mga may kababalaghan sa daan. Ayan, kaya wag daw hihinto agad-agad. Oo, di ba? At wag magkasakay ng babae. Paano kung totoong tao naman pala? Ayan yan yung mga common nating partner, kwento-kwento, Oo. Sikat yan ang partner kahit nung bata pa ako narinig ko na. Balete Drive, kumbaga. Ayan. Sa mga ka-radyo agri natin, pwede kayong mag-comment kung na-experience. Kung na-experience nyo na yan. Pinapatahan kayo sa Quezon City. Meron kayong experience. At patutuhanan nyo kung totoo yan. At kung may picture kayo with white lady, i-comment nyo lang. Comment down below. Oo, para talagang maniwala ang ating mga karadyo agri. Ayan nga. Baka nahulog lang naman, Ate Jonah. May point naman, baka nahulog na. Yan, shout out sa ating kay Isaiah Lin na magaling yan mag-tennis partner. Oo naman. Ayan. So, going back partner sa pangalawa natin na urban na mga story. Legend. So, pangalawa daw is The Spirit of the Diplomat Hotel. Diba? Medyo rin to, talagang sikat na sikat to din. Sa Baguio partner yan. Sa Baguio. Ito yung haunted. Kumbaga ito hindi ginagamit. Ang Diplomat Hotel daw sa Baguio ay kilala bilang isa sa mga pinaka-haunted daw na lugar sa bansa. Hotel. Diba? Dating kumbento ito ng mga Dominikanong pari bago ginamit bilang refugee center noong World War II. Ayan. Kumbaga may history naman na pala partner ng mga... Sabi partner dito, marami doon nagbuwis ng buhay dito at pinugutan ng mga sundalong Hapon. Ang ilang pari at madre daw. Ngayon sinasabing tuwing gabi, naririnig ang pag-iyak ng mga bata at mga pari daw at mga nakikitang ulo na lumulutang sa madilim na pasilyo. Ayan. So dahil, parang ito yung common partner na kung bakit naging haunted yung place. Lugar parang nung gera nung araw. O kaya naging hospital siya nung araw. Nung panahon ng bakbaka. Gera! Naging tama parte. Panahon ng gera. Naging gera siya. ng araw. Kasi parang, alam naman, medyo madahas ang mga mga kaganapan ng araw. So maraming mga kaluluwa na hindi pa nakatawid, di ba? Ayan, yung pag mga partner, ikaw, pumunta ka na ba dyan? Nakarating? Partner, kasi nung pumunta kami dito, ayoko na alalahanin kung... Kailan? Pero pumunta kami noon. Parang tawag doon, pumunta kami pero sarado siya. Kasi medyo marami na raw na nangyayari, ganyan. Kumbaga partner, nagiging tourist spot na rin siya. Tourist spot talaga siya, partner. Kaso nga lang, medyo nilimit na. Nung punta ko, ewan ko lang yung kung nag-open na sila. Dahil may mga hindi maipaliwanag pa rin. May mga sinasapian daw, mayroong mga nagpapakita sa mga larawan, mga ganyan. So... Ako naman partner, sa dami kong times sa pumuntang Baguio, mga social ayaw namin talaga yan. Dapat umakyat kami ng Baguio na pero yung Burnham lang, very light lang, coffee lang dyan. Siguro wala sa itinerary namin yan partner. At baka sundan tayo dito sa
bandang Sumunod. Nueva Ecija Oo. Ayan, susunod partner. Ito sa ano rin to, partner, sa Baguio City rin to. Ang Laperal White House. Ay, Ito yung White House din na, yung malaki lang doon na abandonado na din. No, haunted house. Oo. Ano daw to, parang may sumpa daw ng pamilya o multong bata. Okay. Ayun, partner, parang may nakita ako sa social media account na ginawa na tong coffee shop or Parang restaurant. medyo ina-open siya, Yes, partner. oo, parang ni-renovate siya. Ayan, Kumbaga is pakiconfirm daw na. ito sa tanyag na bahay ng kababalaghan sa Baguio daw. Itaniyo ito ng pamilyang Laperal noong panahon ng Amerikano. Yes. Ngunit sinapit ang trahedya ng mamatay ang ilang miyembro sa digmaan. So yun talaga, partner, yung nagiging Tragedy. common reason, no? Kung ba't nagiging haunted. Ayan. Partner, pansin mo, puro Baguio, no? Oo. Bakit kaya? Di ko nga alam eh. Dahil malamig yung area, dahil pinamamahayan. Gusto na mga multo yung malamig. Susi pa ang mga Susi multo. Ayaw pa minsan. Ayaw sa Nueva Ecija. Oo. Mamaya bumaba sila, partner. Wag mo nang invite. Oo. So, ayan. So, next na tayo is The Ozone Disco Tragedy Ghost daw sa Quezon City. Hindi ako pamilyar dito, partner. Pero, parang narinig ko na yan, partner, sa isang social media oo. platform. Siguro nag-disco ba tong multo Parang, na to? ayan, sige, go. Oo. Kumbaga, noong 1996 daw, sumiklab ang apoy sa Ozone Disco Club at mahigit 160 kabataan ang nasawi. Yan yata Ayan. yung exit kasi, partner, nasarhan. Yes, matapos ang trahedya, maraming residente at gwardya sa lugar ang nagkasabi narinig pa rin ang tugtog ng disco music tuwing gabi. Kahit na ano. At may mga anino ng mga kabataan na sumasayaw sa loob ng abandonadong gusali. Disco. At ano daw ang mga boys dito na, Kuya, tulungan mo kami. Nausunog na kami. Ay, grabe. Kunabutan ako, partner. Yan, parang hindi siya, hindi kilala yung kwento na yan. Pero ito ata yung parang nasarahan nga yung daan ng partner. Ng exit. Oo, Kumbaga, so kaya lahat ng mga nag-party dun sa may disco na yun ay nasunog. Dahil partner, nagpanik-panik na. Oo. Kumbaga, naitulak, Nagtutulakan. nagtutulakan. So, yung siguro na palabas na yung pinto. Ay naglock na siya. Yes, oo. Naku, nakakatakot naman yan, partner, talaga. Mga trahedya rin talaga, no? Talagang Hindi naman natin talaga din. mga unfortunate lang din talaga situation. Ayan. So Nakakilabot. last natin sa ating mga sikat Bago din tayo mga- mag-proceed, bago tayo mag-proceed yes. sa ating mga Totoong kwentuhan. totoong kwento. Oo. Though totoo naman ito. Pero yun Yes. nga, yung mga shinare sa atin ng ating mga karadyo. Karadyo Agri. Okay, part. The Last Ghost na. of Corregidor Island daw sa Bataan. Ayan. Ayan. Giyera din to. During giyera daw kasi dito partner. Ito yung mga kaluluwa ng mga sundalo. Ayan. Dahil ang Corregidor Island daw na ay saksi sa matinding labanan noong World War II din partner. Isa ito sa pinaniniwala ang pinaka maraming kaluluwa ang mga sundalong namatay noon ang nagpapakita pa rin daw partner. May mga turista at bantay na nagkukwento ng mga kakaibang tunog, pagsabog, at sigaw ng mga sundalo doon na natamaan ng mga ligaw na bala. Nung Ayan. araw. At pagkamarcha daw ng mga sundalo sa gabi. Ayan, dahil syempre baka doon yung Parang mga, nila, assembly nila assembly kumbaga. nila, oo. At sa mga tunnel daw ng Malinta, minsan daw may nakikitang sundalong Amerikano o Hapon na nakatayo at parang nagbabantay pa rin sa digmaan na hanggang matapos daw. Ayan. Hindi sila matahimik kasi hindi nila alam na tapos na ang giyera. Ay, naku, So kumbaga parang ang nila setup nila andun parang, pa rin sila. Oo. Kumbaga parang ready pa rin kami. Laban. Yes, ganyan. laban pa rin. Sino po yung katabi? Ikaw, Angel talaga, mamaya ka lang. Tinakot. And ito yung sa Balete Drive. Ayan, partner. Kung papansinin natin mga karadyo agri, yung mga sa gera, no? May konektado sa gera. Oo, partner. ganyan. Yun yung mga parang maraming nag-iwan sa atin ng mga multong story, Yes, no? oo. Kasi parang sila wala talagang hustisya dahil parang mas, kumbaga, yung madamihang patayan. Oo. Tsaka yun nga partner, dahil mga sundalo, akala nila o yung mga pamilya na Yes. hindi sila aware na dahil sa bilis ng pangyayari, hindi nila alam na dapat na silang tumawid pala sa kabila. Pero dahil nga, ayun, mga unfortunate na situation na ganyan, ay akala nila naka-duty pa rin sila. Oo. Kung ano yung routine nila, yun pa rin yung ginagawa nila sa area. Nila, bago sila mamatay partner, siguro yun yung... Ayun. Ayan. Nawa ay, makatawid na sila at makuha na nila ang katahimikan. Pero ako partner, ikaw ba na-experience mo na makakita ng mga multo-multo, ganyan? Hindi kita partner, nararamdaman. Alam mo yung parang may kinikilabutan, ayan. Siguro dahil hindi pa bukas, or wag naman sana, ayoko din partner, nabuksan ang ating Third eye. Ikaw partner. Hindi pa rin partner, actually yun yung gusto kong makita sana eh. Kaya nung pumunta kong Baguio, Matapang mo punta kami dito partner, ng hotel. oo.
Kasi gusto ko talaga makita ng multo. Diyos ko ka, partner, wag mong Naramdaman, ganun. Kasi nga parang feeling ko sarado yung third eye ko. Tas sarado pa talaga. Oo, wala Pero may nararamdaman ka wala sa din. area. Sarado pa nga. Oo, wala. So, antayin. At wag mo nang i-wish, partner, siguro. Baka hindi ka makatulog. Oo. Ayan. So, going back, partner, so tapos ang ating top 5 stories ng mga kabalighan. Mga sikat na mga sikat natin. na mga kaganapan. Ayan, si Maripe. Gusto ko yung mga ganitong usapan. Ayan, medyo psychic na yan. Sila. Ayan. Diba? Paano na kami dito pa Ed Kaluwag na ang mga mima nyo. Ed Kaluwag. Pero, parang wag may yung masahe. baka maano. Mga nag-aalmusal nating Karadyo Agri. Talaga tong mga, natin na to, mga Karadyo Agri na commenters natin. Ayan. So, kung sa mga Radyo Agri partner, na mga nakikinig or mga nanonood, so, kung meron kang mga pahabol na mga gusto nyo i-share sa amin na kwento ng kababalaghan, i-PM nyo lang po kami ni Jonah or pwede kayo mag-comment. Kung gusto nyo i-share talaga. Live, kung gusto nyo pong i-share yung mga kababalaghan nyo o yung mga kwentong karatakutan nyo po na naranasan. Ayan. Bago tayo, partner, mag-proceed, i-plug muna natin itong ating mga social media accounts. Para medyo kinakabahan na yung mga Karadyo Agri natin, medyo lumuwag-luwag na. Baka masyado silang nakatotok, partner, kung gusto nilang balikan yung mga ito muna. Huwag nyo munang anuhin yan. Ayan. Syempre, i-like and share nyo po ang ating mga social media accounts. Ano ba yan, partner? Yung dito sa ating hotline, yes. 0962-1197-445. Ayan. Mag-message sa aming mga social media accounts na Radyo Agri 92.1 FM sa Facebook, X, at Instagram. Siyempre. Pwede kayo mag-share dyan ng mga kwento nyo. Ayan, para naman po sa ating replays, ayan, maaari nyo pong panoorin ang mga replays namin sa ating YouTube partner. Radyo Agri. Ang Radyo Agri 92.1 FM, syempre. At i-click and like ang share at subscribe button. Yes, notification bell. Ayan. Very YouTuber tayo sa notification bell. Syempre, partner, tawag dahil nag-higpit ngayon si Facebook, dahil hindi na nila baka mabalikan yung mga ibang nabubura, kumbaga. Nawawala na. So, ayan. So, ito po ang alternative natin na kung na-miss nyo kami or talagang sobrang natuwa kayo sa episode namin. So, balik lang po kayo at i-search nyo lang po ang Radyo Agri 92.1 FM sa aming YouTube account. Kung na-miss nyo po ang mga episode na kababalagan. Ayan, partner. So, going back, ready partner, na ba ang ating mga Karadyo Agri? Drama, real life. Oo. Dahil nila talaga tayo, partner na mga na-experience nila. First hand. Ayan na. First hand, oo. Eto. So, simulan mo na, partner. Ano ba simulan na natin sa nagpadala sa atin, partner. Message to PM. Ayaw niyang itago na lang natin siya sa pangalang Mr. CQ. Ayan. Go. Naku, yung mga security guards natin, shout out. Marami, sila yung mga nakakakita, nakaka-experience sa mga kabalaghan. Kasi ikot talaga nag-check sa mga buildings natin Gabi hanggang umaga, ayan. Eto, partner. Eto daw ay nung araw, nung bata-bata pa siya, siguro wala pa siyang asawa nun. Oo, na destino daw siya sa isang liblib na eskwelahan. Syempre, hindi na natin i-disclose itong area at baka matakot ang mga chikitings. Kabataan natin dyan. Ayan. Minsan daw, isang araw daw, partner, isang gabi, nagro-ronda siya. At may nakita siya, may parang nararamdaman siya na may tao doon sa area or doon sa room na yun. Laboratory room daw. Ayan. Naglalab pa siya. Naglalab. Parang matalino siguro to. Yung estudyante na to, sa laboratory, nakita niya bakit merong siguro nag-overtime na bata dahil may assignment, siguro partner. Naghahabol ng mga activities. Parang hating gabi na ito. Parang wala pa sa isip niya na parang hindi tama. Dahil nga baka naghahabol, partner. Di ba yung mga Karadyo Agri nating mga estudyante, lalo na, Pero weird nung hating gabi, partner. Gusunog ng kilay ata. Ayan. Partner, nung nakita niya daw yung lumang silid o yung laboratory room, bukas na yung pinto. Ayan. Nakita niya, pero partner, bago sila umuwi ng mga yung iba niyang security guard, sinasarado talaga tong. Partner. Diba, partner? Kasi maraming mga equipment dyan maraming mga gamit na. Parang hindi binaglit niya sa isip niya. Ayan, nung nakita daw niya, partner, papalapit itong security guard na ito. At may naaamoy siya, partner. Hala, ano yan? Ayan, sabi dito sa kanyang pinadalang mensahe, naaamoy ko po ang nasusunog na kahoy.
parang binanggit mo to partner, parang yung mga naaamoy na mga patis, something ganyan. na may manifestation of. Yes, oo. Yan, nung itutok niya daw yung flashlight niya, nakita niya yung upuan. May batang nakaupo. Partner, kinikilabutan Ayan ako na. dito. Diyos ko. Parang, oo. Ayan. Nakita niya daw, may nakaupo sa isang upuan sa dulo ng mesa. Nakayuko. Ay. Naku, ayan. So, akala niya baka natulog lang or Natulog, oo, na bata. Sabi daw niya, talagang very verbatim ang ating Mr. CQ. Hoy bata, anong ginagawa mo rito? Sabi niya, partner. Sigaw daw niya. Ayan, naku, partner. Ito na nagsisimula na yung dahan-dahan daw na tumingala itong si bata. Itong estudyante. Oh my God. Oh. Ayan. Ay, nakita daw ng Mr. CQ natin maputla. Anemic. Ayan. May maputla, may abo sa muka. Pero hindi pa rin siya parang nagpatinag partner. Baka lang nag-activity, baka lang katatapos sa activity, napagod. napagod, nasubsob sa abo. Ayan. At matang parang walang buhay. Kung ako partner to, pag nakita ko pa lang na maputla, tatakbo na ako. Pero dahil mating gabi. Yes, pero dahil siguro trabaho nila to. Tsaka baka nasanay na sila na may mga nag-OT talaga ng mga parang students, disregard niya sa isip niya, partner. Pero nung tinanong daw niya kung anong ginagawa, sumagot naman partner ang bata. Ay, attentive. Attentive partner. Talaga. Sabi niya, hindi pa po tapos yung experiment namin eh. Sabi nung bata, partner. Nag-experiment yan siya. Oo. Ayan. Pero, pagkurap daw ni Mr. CQ, ayan, nawala daw yung bata. Doon niya na-realize na may mali talaga, partner. Ayan. Ayan. Pero, sa dingding, nakita niya na ang bakas ng kamay. Itim daw, tapos parang may sunog. Nako. Ayan, kinilabutan na ako, partner, talaga. Alam mo kasi partner, meron sa amin mga eskwelahan talaga na dating naluma na or mga dating cemetery. Yes, pinaniniwalaan, di ba? Oh. Tsaka siguro meron nga yung mga aksidente na sa mga laboratory. Yes, ayan, na diba? nasunog, Or merong ayan. mga kaluluwa talaga dyan na naiwan. Kumbaga akala niya estudyante pa talaga siya. Studying hard lang naman pala siya. Oo nga, feeling nag-aaral lang pala, tapos nag-CR lang pala. Sabi, asa na yung una natin? Ayan. Pas sa ganyang kwentuhan, baka meron dito sa live. Ay, oo, meron nga. May nagpadala sa ating Antayin mo ate. may entry tayong dyan sa library mismo. Ayan. Tapos, studying hard lang naman pala. Oo nga Baka nga, partner, ginudge natin. Yan. Pala-answer yung pala ang bata. Excellent yung pala-answer. bata. Ano siya, attentive sa class. Paano muna yung kilabot? Ganon. Alam mo, kayo-kayo lang talaga dyan. Ayan. So, going back, partner, sa ating hintayin mo, Ate Jelay, yung namin dyan, kwento namin. Antayin mo, Ate Angela, mamaya na. Ayan. Ayan, partner. So, going back, partner, sa ating... Tutuloy na natin. Patapos na tong kwento ni Mr. CQ. Ayan, kinabukasan daw. Pero syempre, partner, natulog na siya. Siguro, kinabukasan pagbalik niya, siguro... Ay, so meron pa. Hindi, pagbalik niya, partner, sa school, kinwento niya sa principal. Pero hindi niya na daw duty yun, ha? Parang very bothered siya. Hindi siya nakatulog siguro, partner. Kinwento niya sa principal yung nasaksihan niya. Sabi ng principal, partner, humanda ka. Humanda ka! Ano talaga? Ayan. Mang Blanc, sabi niya. Meron kasing incident nung 1986. Ayan. Sabi na May nasunog sa room na yon na isang bata. Ayan. Ayun na ang explanation. At dun na po kinilibutan. Si Mr. Sir Guard. CQ. Ayun, partner. Kumbaga, nagpaparamdam. Yung talaga mga hindi natural yung death partner, Yes. no? O yung mga hindi dahil Biglaan, sa sakit, sabi mo o nga, yung kapag oo. dahil nasuno or aksidente. Yung usually talaga partner na hindi makatawid talaga usually yung mga mga Hindi pa siya makapaniwala, kasi partner. nga parang akala niya siguro andun pa siya, di ba? Pero grabe yun, no? Diba? At sakit yung ng routine na parang napag-iwanan niya, dun pa lang siya paulit-ulit. Sabi nga kung ano yung naiwan Ay, may niya, no? plot twist. Oo. Oo, totoo. Yeah, Kuya Aaron, kung merong mga kababalagan dyan sa Canada, ipadala mo sa amin. Oo. Para kung di namin alam kung may ganyan din ba dyan or dito lang sa amin. Nakakatawa. Plot twist pala yun. Plot twist, yung principal pala yung multo. Mali! Mali ka dyan. Ayun, partner, nakakatakot talaga tong kwento ni Mr. Seki. Lalo, partner, kung mag-isa ka.
Mag-isa mo itong Oo, nasaksihan. dahil syempre partner, isa-isa lang bawat. Kung dito sa Pilmec madami tayong mga guards, medyo may kadamay ka sa katatakutan. Sa mga eskwelahan ng mga maliliit, mga ganyan, mga liblib, isa lang bawat school siguro. Kaya wala siyang mapag-anuhan, no. Ayan. Grabe, ayan. First, pa lang, share na story sa ating partner. Grabe. May nasunog pala. 1986 at nabalikan pa ni. Alam mo kasi mga kwentong kabutaghan. Pasa-pasa na yan Talaga yung mahirap talagang kalimutan. Yes, oo. Ayan. Mr. CQ, ayan. Salamat sa pagpadala nyo ng mga nakakakilabot na kwento. Yes. Ayan. Partner. Ito pa. Ayan. Meron bang pinadala dyan sa'yo, partner? Ito muna. Sige, partner. Ito muna. Ayan, go. May title pa nga, partner Gusto ko yung lagyan niyo pa ng title. Oo, ang creative Ang lihim sa silong daw. Ay, grabe na yan. Ito mo yan. Kumapit na mga Karadyo Agri. Ayan. Ayon kay Ate Girl. Ayan, Ate Girl. Ate Girl na lang. Ayan. Baka mabanggit ko yung pangalan. Nilagyan niya yung pangalan niya kasi. Baka nakakatakot. Ayan, sabi daw niya, lumipat kami dati. Lumipat ng pamilya namin dati sa lumang bahay. Namin na napamula sa lola namin. Sa pamana. Oo, pamana. Alam naman kasi natin partner, yung mga, yung mga lumang bahay nung ancestral, araw. Ancestral house. Di ba meron pa yung mga second floor? Yes, na mga diba, kahoy. Mga lihim na silong ang title. Ayan. Ayan. Go na. Wow. So, syempre, pagka daw may mga bagong lipat pa, syempre, maglilinis ng bahay yan. Mag-aayos ng mga gamit. Maglilipat. Ayan. So, habang naglilinis ako, sabi niya, nakahanap siya ng lumang baul na yung mga gamit ng isang bata daw. So, syempre, baka akala niya, baka mga laruan ng pinsan. Yung tito niya, nung araw, diba? yes. So, normal. Normal. Oo. Patuloy ang paglilinis ni auntie mo. Ayan. So, sabi niya, sa baul daw, may gamit ng isang bata, kasama ang laruan, litrato at sapatos. Pero nagtataka daw siya, partner, sabi niya, wala naman kaming kamag-anak na ganito. Sabi niya, tinanong niya, ma, kabalit mo ba to? Siyempre, ang una niyang isipin, o mga tsahin mo. Tita, ganyan. So, wala daw. So, sige, diretso pa rin siya. Baka daw something ganyan. So, ayun daw to. Tapos, ayun daw, may laruan, litrato, sapatos. Tapos, simula daw nun, okay na, nagsettle sila. First night partner. Eto yes, na. nakalipat na sila. Nakalipat na, nakapaglinis na and all. So, first night. Sabi ni ate ko, sabi niya, simula noon, gabi-gabi siya ginigising daw ng mga yapak at iyak ng bata. Ayan. Tapos daw, sabi niya, nang sumangguni sila daw sa matandang kapitbahay, nagtanong-tanong, syempre nga, baka may alam sila or ano yung mga history ng bahay, kumbaga. History daw, ayan. So, nalaman nilang may nawawalang bata pala sa pamilya nila noon. Sa lola niya. Ayan. Okay. Na hindi na-disclose yung lola niya, syempre siguro dahil bata pa yung mama niya noon, that time. So, nawawala yung bata, kumbaga. Tapos daw, na hindi kailanman natagpuan, partner. Naku, missing talaga, oo. Ayun. Tapos sa kanya, pag mamay-ari niya yung baul, partner. Oo. Tapos simula daw nun, partner, simula lang ipalibing nila ang laman ng baul sa sementeryo, doon lamang tumigil ang mga kababalaghan daw. So may mga ganun pala, partner, na parang yung gamit niya, dahil yun na lang naiwan siguro, ipalibing, kumbaga. Di ba partner, ganun din yung mga yumao sa buhay. Yes, mahal sa buhay. Mahal sa buhay. Sinasama yung mga gamit. Oo. Ayun, dun matatahimik. Oo. So ayun. At padasalan, kumbaga. Yes. So yun yung partner yung kwento niya. Doon yung mga literal kaso partner nakakakalungkot lang at hanggang ngayon parang wala pa silang yun nga, klarong balita. Oo. Pero yun nga, sabi naman niya, ayun, parang baka daw talaga na sumakawilang buhay na rin. Kasi nga, hindi talaga nakita daw. Siyempre, nung araw, partner, hindi kasi uso yung mga yung social media, no? Oo. Na missing. Sigan pa ganyan. Way back, 2000. Kulang pa yung komunikasyon natin nung 2001 araw. pa ata, sa 2001. Ayun, partner. Ayun, partner, ang kaganapan. Ayun nga. Ayan. Sa batang yumao man, nasan man siya, sana matahimik na siya. Ayan. Pinagdadasal. Ito ay nalalaki na kung niligamit sa may silong. Ayan. Sa babang floor. Yes. Kung hindi man natin makita yung tao, yung mga naiwan niyang, minsan, no? Yung gamit. Mga gamit. Ayan. So, ayan, partner. Ating sender na si ate girl. Ate girl. Ayan, partner. Bago tayo mag-proceed sa pangatlo nating, ayan. May comment si Kuya Rimel de la Cruz. Rimel de la Cruz, oo. Nung sineset up pa lang po yung room na yan, anong room? Saan room yan? Kuya Rimel, ay, may umiiyak naman
parang may nangyari dito sa TMDC. nung bagong gawa pa lang noon. Hindi na ulit ako nag-overtime simulan. Ay, oo, ito si Kuya Ramil, may experience. Maraming mga ano. Sige, may partner sa ako natin i-share yung mga kaganapan sa TMDC na. Oo, meron tayong mga first hand na may experience. First hand experience Ayan, talaga. si Kuya Ramil, kung di nyo po natatanong, talagang sobrang sipag po nitong mag-overtime nung araw. Pero pinatahimik siya ng isang pangyayari. Isang pangyayari, oo. Na hindi niya malilimutan sa kanyang buhay. Tanan ng buhay niya. Siguro pinaremind lang sa'yo, Kuya Ramil, na stop ka muna, wag ka masyadong ano. Take a pause. Oo. Di ba? Pahuway. Ginawa ko yung story. Ayan, dahil sobrang sipag talaga nito. O yan, pinano ka namin ha, itanaas ka namin. Partner, bago tayo mag-proceed sa third ano natin, nabalik tayo. Ikwento ko lang kinuwento kanina lang. Sige partner. Hindi ko na siya papangalanan. Okay. Pero talagang lumapit siya sa aking cubicle at kinuwento. Malikot tong batang to eh. Ayan. Etong ating sharer na to, itago na lang natin siya sa Sir Blank. Wala na. Sino pa bang sir sa office? Sir Joe. Ayan. Partner, nung bata siya, 6 years old siya, nakakakita siya ng yung mga creature. Duwende. Ayan. So bukas ang kanyang third eye. Oo nga no. Baka bukas ang third eye mo, Sir Blank, ha? Tingnan mo, testingin mo mamaya. Medyo magpahuli kang mag-umuwi. Partner, eto 6 years old daw, nakikita niya na may parang mga anino, ng mga maliliit na tawag doon, duwende. Ayan. At may mga naglalaro daw sa kanilang nara. Hala. Narang, ano ba ito? Sinabi mo kanina, yung mga upuan, mga lamesang nara. Uso kasi partner, di ba, yung mga nara? Ng araw. Ayan. Siguro nga, Sir Blank, bukas yung third eye mo. Naku, hirap kasama nito. Mamaya may ituturo na lang bigla. Yung mga ganun talaga partner, bata pa lang. Di ba kaya yung ibang bata, di ba, parang may mga nilalagay ng mga anik-anik, yes, diba? mga red na kasi mas active porcelas. Yung third eye nila pag bata. Oo, tama partner. Di ba nga pag may tinuturo yung bata, sinasabi ng mga matatanda may nakikita. Minsan nga may mga bata na may kalaro mag-isa, di ba? Sa bata nagpapakita kasi mga inosente pa yan sila. Oo naman, partner. Tayo ba? Pag tumanda-tanda, parang hindi na masyadong pakitaan ng mga multo. Kasi chismosa. Kasi gusto, low-key lang kasi ng multo. May chismis na ako, wag na. Chismis pa mamaya. Pangit pa ako sa kwento mo, wag na. Sabi ng multo. Ayan, partner. Ayan. Balik tayo. Ayan. Okay, Thank you, Sir Blanca, sa pag-share na talagang lumapit pa siya sa cubicle kanina. Malayo-layo yung division. Ayan, partner. Balik tayo. Pang ilan na natin kwento to? Pangatlo, partner. Na-share sa atin ang ating mga Oo. Ito naman, partner, ay... Ayan. Sabi na yan. Magbasa tayo. Sabi ni Kuya A. Subang. Oo, mamaya. I-share namin yan talaga. Yung Bluetooth speaker na yan, Kuya A. Ayan. Ayan, medyo madami. Diyan sa tips. Oo, ayan. Sabi mo ni Kuya Hergie Trinidad, sabi niya. Bakit hindi mo pinadala? Shout out pa, may multo dito sa Motorpool. Ikaw lang yun. Shout out yung multo sa Motorpool. Siguro nagtitinda ng mango tapioca yung multo. Ayan, talaga po entry. May date. Ano ba? Basahin mo natin ito bago basahin ito. natin, tsaka tayo Light moments muna, okay. Sa Steeds last April 16. Ako. Ano yan? Half day kami noon kasi lalabas kami nila Coco. Ayan. Galing po to sa ating team. Sa ating team na si Faydan. Ayan. Nasa radyo pa siya. Nag-CR ako sa Steeds. Tapos, habang nasa loob ako ng CR, may narinig akong naguhugas ng kamay sa labas. So, akala ko lumipat na si Coco from radyo. Kaso ako, Seymour. Naka-i-Seymour mo yan. Asan na ba tayo? Ayan. Kaso ako lang pala andun. Aray ko. Grabe. Naguhugas partner. At least hygienic. Hygienic yung nagparamdam. Oo, nagkasanitize. Bira yan, no? Oo. Naku, partner, talaga naman. Grabe yung mga kamawala. Parang yung may pumasok ka. Wala na ito topic natin sa susunod, partner. Medyo nakakatakot. Tinabahan yung mga nasa office, no? Oo. Ayan mga ka-Radyo Agri, dito pa lang yan sa Filmec pa lang yan. Filmec pa lang. At ACD pa lang to. ACD pa lang to, hindi pa ACD natin pa alam lang. yung ibang mga buildings ha. Ayan. Ay partner sa susunod. Basilan, sabi niya. Yes. Personal experience ko nung buntis yung ninang ko tuwing madaling araw,
may parang kung ano sa bubong namin na kinakalmot at parang tinatanggal yung yero. Ay, Oo. mga tik-tik, Tik-tik kumbaga, naman no? ito, partner. Oo. Mm-mm. Then lumabas kami, biglang nawawala. Then every time na pumapasok kami ng bahay, bumabalik ulit yung tunog. Tapos pag lumabas ulit kami, may mabilis na shadow na parang umiikot sa paligid. Ayun. Then may mabahong amoy sa hangin. Ayan, Hindi naligo. Hindi naligo yun nun. Hindi hygienic, katulad Hindi nung hygienic. kwento ni Peida. Ayan, partner, uso talaga yan. Kumbaga ko, Nung araw, partner, no? Sa baryo, no? Lalo na mga araw na medyo wala pang Mga ano nun, no? mga scientific explanation sa mga kagaya. At saka yung mga bahay pa lang nun, partner, mga, ano kumbaga, kahoy, yero lang. Pasukin ng mga... Oh, wala pang kisame nung araw tik-tik. Oo. Ayan, sa mga buntis yan, sila Oo. Kasi pinaniniwalaan, partner, na parang gustong-gusto nilang kainin ba? Yung Yung mga mga bata pa na hindi pa ganun fully develop. Fresh yan sila kasi. Ayan. Ayan, sabi naman ni Marife Carpio, ayan. Ayan. Dito na talaga sila nag-comment, no? Oh. Ayan, ang dami niyan, partner. O, sige. Ayan. May pinuntahan po kaming country. Gusto ko yung country na yan, Naka. Tapos, yung bahay na tinutuluyan namin ay gawa pa noong 1932. Tanda na yan, ha? Ayan, asan na tayo? Malaki yung bahay, pero marami rin naman kami. So, parang goods. Yes. So, malayo yung CR sa kwarto, pero hindi naman kasi ako maratakotin masyado, kaya okay lang ako maligo kahit gabi. So, same kami. So, malakas ako. Oo, malakas. Nabas ng mga partner, ituloy ko na. Ayan. Ayan. So, after ko makaligo, may madadaanan akong hagdan. May nag-wave sa akin. Ayan, may Friendly siya. Friendly. Oo. Kamay lang naman nakita ko. So, nag-wave back lang ako. Kasi, marami rin naman kaming magkakasama. Yun. Parang, hindi siya aware. Baka something na kasama niya, no? Yes. Hi. Pero ang nakita lang ni Marife, partner, ay, kamay lang, ha? Oo. Hindi, Perfect. ayan. Kamay lang siya. Baka isa pala sa amin. Yun yung iniisip niya, partner. Ayan. Tapos, pagpasok ko sa kwarto namin, nandun pala ang everyone at walang nasa labas. So, sino pala yun? Ayun. May patanong pa siya, no? Tanong. Nakwento sa amin nung may bahay, yung may-ari ng bahay, na may soldier daw palang naputulan ng braso. So, naiwan yung braso niya, partner. Partner naman, ayan. Doon, way back, ayan. Nasa main house yung braso at nasa garden. Ano ba yan? Oo. After nun, naglagay na lang kami ng food. Ah, yes. And candles. So, medyo gumaan. Oo. Kumbaga, Parang nag-atang. nag-alay ka, nag-atang. Oo. Kumbaga, naiwan sa main house yung isang part Braso. ng katawan. At yun yung nag-wave sa'yo, At Marife. gusto ko yung may sariling buhay na yung braso. Ayun, ako nakakatakot, partner. Yung mga sinishare Oo, na. grabe. Nagbakasyon ka lang naman. Pero, Partner, parang lumalamig dito sa studio. parang naka-25 pero ang lamig eh. Oo, parang... Ano, Pero ayun nga, grabe, partner, yung hirap din, nagbakasyon ka lang, pero Naka-experience ka pa ng mga ganun na nag-wave sa'yo at nag-wave back ka pa, partner. Friendly ka lang din naman kasi. Ayan, sabi ni Kuya Rim. Ayan, thank you sa mga nagpadala kanina kay Sir, ay Ma'am Ads, tama, no? Oo. And kay Marife, ayan. Kay Kuya Rimel naman, ako lang yun, nagugas-gas. Ayan, naging hygienic pa yan siya. O, si Kuya Rimel na, okay, close na tong kay Faydan, ha? Niliresolve din natin ngayon, eh. Resolve din. Oo, very Ed Kaluwag. Very productive yung Ayan, araw hindi natin. mo sinabi, sayang. Yan, natakot pa tuloy si Faydan. Ayan, niyakap ko po siya, tas lumipad na po siya. Ayan, Majesty. Yan, alam niya na, naging ano na yan siya. Naging Ano na yan? Mangkukulang. Tawag doon yung mahate. Ano nga tawag doon, guys? Ano na yun? Manananggal. Manananggal. Ayun. Pero gusto mo yun, Mars Pia, yung link twice. Kahati mo. Kahati niya. Yan. Ayan, gusto ko yung dinidescribe nyo yung mga multo in a good way. Tama, ganito kami. Ganito kami, para like, morning kwentuhan to. Gusto namin yung pinapa-aesthetic pa namin sila niyan. Gusto nyo ba yung, ayan na, papalapit na siya sa amin. Oo, hindi maipinta ang mukha. Hindi ayaw namin yung gano'n. Dapat maganda yung mga description nila.
So ayan, so going back pa partner, no? So babalik kami sa aming comment section mamaya, no? So share nyo lang, comment nyo lang yung mga experience nyo at babasahin namin yan in a minute. Yes, naku, salamat sa mga nagpadala. Grabe, ang dami pala partner mga experiences sa office. No? Hindi namin alam yung iba ha, talaga wag yun na sanang kinuwento para nakakatakot. Oo. Ayan partner, ano na tayo, balik na tayo. So number 3 na sender natin. Yan, tumataas na po yung ayan, shout out sa ilang thousand. 19,000 viewers, 22,000 viewers. Partner, alam mo na, gusto nila itong mga ganitong kwentuhan. So, feeling ko partner, pag hindi tayo natapos ngayong umaga dahil malapit na ang ating oras ay... Itutuloy. Tutuloy natin Friday. Yes, ayan. So, may time pa para mababal kayo na mag-send sa amin ng mga inyong mga... Ipadala niyo yan hanggang November to. Oo, partner. Halloween special to. Yes, huwag kayong mag-alala. Hanggang December kung gusto nyo. Tatanggalan na natin ang karapatan yung Christmas special. Last na yun. Last na. Yan, partner. So, going back, partner, sa ating kwento number 3 na ba? Ayan, sa ating nagpadala. Ito, partner, siya naman ay tawag dito, empleyado ng gobyerno. Ay, parang tayo. Ayan. Ayan na. Ayan. Ghost employee ba to? Charot. Huwag naman. Ayan. Ayan. Kilala ang ikatlong palapag dun sa pinagtatrabuho niya kasi third floor. Siguro sa Manila, di ba, partner? Maraming mga building na mga martaas kasi. Oo. Ayan. Eto daw pinagtatrabahuhan ni, itago na lang natin siya sa pangalang, Miss Government. Miss Government! Miss Gov. Si Miss Gov. Miss Gov. Ayan. Dahil government, employee siya. Ayan. Kilala po kasi yung pinagtatrabahuhan ko bilang pinakatahimik na lugar. Yung third floor. Dito kasi naka-assign ang mga luma at halos na hindi na ginagamit ng mga bagay-bagay. Siguro mga typewriter nung araw. Dito na tinatambak. Di ba usually partner sa mga taas na floor yung tambakan. Pero dahil nagtitipid siguro ang gobyerno noong araw, ginamit na opisina. At so, dito na-assign. In-assign si Miss Gov. Ayan. Pero tuwing gabi, kapag wala ng tao, may mga naririnig daw na kakaibang tunog. Ayan. Tunog ng typewriter. Masipag din, Masipag. Partner. Nagtatype siya. Oo, kaya talagang saludo kami. sa sipag. Sipag at sakripisyo mo kahit. Oo. Deserve mong ma-promote. Ayan, kasi nung araw, partner, hindi pa computer yun. Mga typewriter talaga na. Dapat mano-mano wala ka dapat pag namali ka, tanggalin mo na yung papel. Tanggalin mo na yung papel. Ayan. Isang gabi daw, nag-overtime daw siya, partner, si Miss Gov. Isang admin staff kasi siya na may kailangang tapusin na report. Ayan yung mga nag-overtime. Siguro pa December to, mga naghahabol ng report. Ayan. Bago mag-deadline. 9:00 na ng gabi. Yun, DJ. Yan. Siya lang ang tao sa office, si Miss Gov daw. Kasi sigurado siya bago siya mag-overtime. Siya lang ang tao sa third floor. Tahimik ang paligid at tanging tunog lang ng electric fan ang naririnig. Ayan, syempre. Tahimik talaga, dahil siya lang. At hindi pa usong aircon nung araw, partner niya. Partner. Electric fan pa lang, Bigla, mula sa kabilang cubicle daw niya, ayan, may narinig po akong tik, tik, tik. Baka pangit ko tik. Basta typewriter yun mga karadyo agri, ayan. Parang typewriter, yan. Napakunot po ako ng noo. Kasi parang nagtataka siya, ako lang naman ba't may sumasapaw? Yes, ako lang naman ang masipag dito, sabi niya. Wala namang typewriter dito na ibang nagtatrabaho. Kasi siya lang naman ang nag-overtime. Sabi niya sa sarili niya, ayan, lumapit siya, bit-bit ang cellphone niya. May cellphone na nung araw, May cellphone siya, partner. Kasi nga, big time to Cellphone na may flashlight. Siguro yung mga wala pang mga hindi pa siya smartphone. Yes. Paglingon niya sa luma at madilim na cubicle sa tabi niya, siguro sa bandang corner si Miss Gov kasi naka-destina, Ayan, partner. Kinikilabutan na ako. Kilabutan yung magbabasa. May nakita siyang babaeng nakaupo. Ayan. Nakaputi. Sino kasing nagsabing maputi siya? Talagang very typical na may buhok na mahaba. White lady. Libanded siguro to, partner. At abala
sa pagtitipa or pag-click-click ng ng typewriter. Diyos ko, kung ako man to partner, pag nakita ko pa lang yung tatakbo na ako. Ang tapang ni Miss Gov. Ayan. Pero, niya ba? Oo, pero partner, hindi siya nagpatinag. Ay, kasi baka naman totoong may kaopisina siyang nagsipag-sipagan din katulad niya. Sino ba yan yung mag-type, garo? Yes, sabi niya, ma'am, sabi ni Miss Gov, nanginginig na ang boses niya, syempre partner. Parang, ma'am, naghahati na yung takot, tsaka yung syempre, i-confirm mo, baka naman talagang kaopisina mo to. Or bagong hire na gusto lang magpasikat, ganon. Late na po sabi niya. OT din po ba kayo? Tinanong niya partner. Huminto sa pag-type ang babae. Ayan, DJ huminto sa pag-type yung babae nung tinanong ko. Sa kadahan-dahang tumingin. Ala ka, ayoko nang basahin to, partner. Imaginein mo muna. Ayan, mga karadyo. Parang irin ng sound na. Ma'am, OT po ba kayo? Then huminto daw. At lumingon unti-unti. Unti-unting binaling niya yung sabi. Sumagot si white girl. Hindi pa po ako natatapos sa report ko. Very plain yung pagkakasabi. Hindi pa ako natatapos sa report ko. Hindi pa ako natatapos. Walang emosyon, sabi ni Miss Gov. Para sa boss natin ito. Ay, sabi. Palaban, kung nakikita nyo lang mga karadyo agri, kinikilabutan na kami. Bulong nito at walang emosyon. Sabi niya. Pero pag kurap niya, parang isang iglap lang. Isang iglap, wala na ang babae. Ayan, ako, Diyos ko, pag ako to partner, karipas ako. Oo, grabe. Takbo. So, ang lesson dyan, partner, huwag kayong pipikit. Oo. Kasi kanina pa pag kurap. Kanina din si Mr. CQ Wala na Wala na. So, huwag kayong kurap. Hawakan nyo siya. Para wag tuwakbo. Yan. Pero, naiwan sa lamesa ang lumang, yun nga yung typewriter, naiwan. Na hindi na raw, nagtaka siya. Doon niya na-realize, nakatambak na to dahil nga tambakan na to. Ayan. At may papel na nakasulat. Wow! Perfect. Gusto ko yung may pa-notes pa to. May pa-notes. Ay, talaga tong parang may twist tong natin Sabi sa papel partner na iniwan ni white girl, wag ka nang mag-overtime. Partner, parang pa-joke time to. May twist to may twist tong Gusto ko yung wag ka nang mag-OT. Ayan, sabi daw, may pa-reminder kay Miss Gov. Kinabukasan, kinuwento ni Miss Gov ang nangyari sa mga kaopisina niya. Sa mga superior niya or seniors niya, partner. Ayan, natahimik ang mga kasamahan niya. Ayan, si Ma'am Teresa siguro yun. Dating typist dito. Ay, pinangalanan na partner. May pangalan si Ma'am Teresa. Oo, siguro yung mga huwag niyo papatayin yung ilaw. Natakot. Namatay siya habang nag-overtime. Hala ko. Ewan ko kung matataw. Totoo ba yan? Nabatay daw si Miss Teresa na habang nag-overtime. Baka naman na-fatigue na. Over-fatigue, hindi na kumakain, hindi na nakakainom ng water para daw ihabol ang report sa boss. Ay, grabe. Ay, naku, So, grabe. dapat alagaan ng self. Wag puro... Yun lang yung reminder, partner. Mula noon, tuwing alas 9, wala na daw nag-overtime. Oo. Pero minsan naririnig pa daw yung tunog ng typewriter. Siguro parang din to ni Miss Gov na wag nating abusuhin ang katawan natin. Ang katawan. Hindi dahil kaya mo, ay kailangan mong gawin ng mga bagay. Yes, ayan. Shout out sa mga nag-overtime na for sure wala sa ECD. Binira sa ECD dahil tinatapos natin agad. On time. On time ang ating mga trabaho. Wow. Ayan. Yan. Huwag abusuhin ang sarili. Yan. Reminder lang siguro din to ni Miss Gov. Oo, partner. Kumbaga marami din tayong napupulot na aral sa mga kwento. May twist May medyo nakakatawa man na may paiwan pa ng note. Wag ka na mag-OT, pero that's a message naman. Oo, message. So, ayan, partner, bago tayo magpaalam dahil malapit na ang time natin. Ay, oo nga, partner. Magbasa muna tayo ng mga comments. Ayan. Yes, oo. So, ayan. So, sabi ni Mai, sabi Asan na tayo? Ghost Project, oo. Ghost Project yung ginagawa ni Miss Gob. Oo. Kaya siya minumulto. Siguro nga. Ayan. Kinuha ng liwanag. Ka-OT. Ayan. Yes, Mom Ads. Baka nga. Diyos ko, wag na kayong mag-overtime. At kung mag-overtime naman, dapat kumain kayo or keep hydrated naman. Yes.
Sabi ni Aiza, gusto lang naman niya mag-work. Yes, yan. Hindi pa pinagbigyan. Sabi ni Angel, mabuting kawani ang babae. Yan. Yan ang babae, yan. Baka di na bayaran. Yung OT niya, kaya inahabol niya. Oo nga. Baka hindi pala nabayaran yung OT niya. Kaya, si Miss Teresa, ayan. Hayaan niyo po at ilalapit namin sa dole. Baka nga, ayan. Health advocate talaga yung multo na yan. Yes, may twist. At meron siyang malasakit. May malasakit, oo. Ayan. Kaya pinadala to ni Miss Gov para din paalalahanan ng ating mga empleyado. Empleyado na. Huwag abusuhin ang katawan. Ayan. So, ayan, part 1. Dahil di na tinabasa lahat ng yes, madami-dami pa to mga karadyo. Meron kayong part 2. Yan. Ayan, meron pa. Alam lang inaantay nyo. May part 2 kami sa Friday. Ayan. May habol pa, sabi ni Ma'am Ans. Baka di po, ay tama ba? May pa-mental awareness pa yan siya. Thank you, Miss Gov. Ayan, itutuloy natin to sa Friday dahil madami-dami pa to, no? Madami-dami pa to at dahil grabe yung mga viewers na trending tayo. Trending! Oo. At hindi lang yan, may mga nanonood ding mga multo. Uy, wag. Hindi lang mga katawang loop. Katawang loop. Ayan, so partner. Maraming salamat mga ka-Radyo Agri at mga ka-Morning Kwentuhan. At sinamahan nyo kami sa isang oras ng kababalaghan. Na medyo light. At tawanan, yes. Siyempre. Light version to mga ka-Radyo Agri. So kung may mga partner, kung may mga pahabol kayo, mga stories dyan, i-message nyo lang kami. Or comment nyo lang sa aming poster. Mamaya i-up natin. Oo, sa aming Facebook. So ayan, so... Ayan. Gusto man namin ituloy pa ang mga kababalagan. Sumusobra na ang takot nyo ngayong araw. So, ayaw namin kayong takutin at medyo may kumakalabit na sa aking partner dito. Oo. Huy! Ayan, nakaano na. Artista sino yan? Oo. Ayan. So kung mga ka-Radyo Agri, kayo po muna yung magpapaalam. Mali, this is Lloyd. And this is Jonah. Ayan. Para sa isang Morning Kwentuhan. So dito lang yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganan para sa bayan. See you next Friday. Bye!